Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, merong kakaibang plot twist ang nangyari dito sa pa-tournament ni Alireza Firouzja, yung Alireza Firouzja's Race to Candidates, kung saan pagkatapos niya pong ma-overtaken si Wesley So sa live rating, ay bigla naman siyang natablahan nitong si Sergey Fedorchuk. Tignan po natin yung nangyaring laban and ano po ang update dito sa issue na ito. So punta tayo sa ating game. White po si Firouzja and black si Fedorchuk. Ayan. So ito nag-start with E4, C5, Knight F3, E6, D4, and then pagka-capture, ito po, main line, Knight C6, Knight C3, and Queen C7. So ito po yung tinatawag na Sicilian Defense Taimanov variation. So actually, ito isa sa mga malalakas na Sicilian. Sama mo dyan yung Najdorf, yung Sicilian Classical, and of course ito pong Sicilian Taimanov. Ayan, so Bishop E3, A6, A3, B5, and then pagka-capture, Queen takes C6, Bishop E2, and Bishop B7. So normal development lang po ang nangyari. Queen D2, and then Queen D6. Ito siguro tingin ko yung parang good move na binitawan dito kagad ni Fedorchuk. Tinutukan ng Queen. So ang mangyayari dyan, Queen to Queen. So castling, capture, and alam nyo naman po, ang Sicilian usually atakihan, pero ito nawala po kagad ang Queen. So parang naging endgame kagad ang laro. So B4, capture, and then pagka Bishop D4, Knight F6, and F3. Ayan, so dinipensahan lang muna yung E4 pawn, Bishop C6, and Rook D1. At kung titingnan nyo po dito, ang oras po ni Firouzja down to 18 minutes na lang, and yung kalaban niya nasa 52 minutes pa. So parang wala pa masyadong nangyayari. Parang mga normal pa lang yung mga moves nila. Hindi pa masyado kailangan mag-isip na malalim. Pero down na kagad yung oras ni Firouzja to last 18 minutes. Ayan, so nag-castling. Bishop E5, Rook FC8, and then pagka Knight A2, Bishop E7, Bishop D6, palitan kagad, nauwi na po sa parang endgame ang laruan nila. So pagka capture, King E7, Rook HD1, A5, and then pagka King B2, Rook C7, Knight C3. Ayan, so napunta tayo sa endgame na parang lumalamang ng konti yung itim. Ayan po, kasi meron dalawang malakas na open file. Dito yung rook. Tapos yung open file naman ng white, parang tumatama lang sa pawn na depensado naman na mga pyesa ng black. So dito, continuous ang pressure ng itim. So rook A4, Bishop C4, and then pagka-capture, C takes B3, Rook B7, makikita nyo, pipilahan po yung nag-iisang weakness ng white sa B3 square. Ayan. So Rook 6D4, Knight E8, E5, and Rook A5, under attack ang pawn. So depensa lang muna, Rook E1, Knight C7, F4, and Knight E8. Ito po yung mga malalalim na maneuver na binibitawan dito ni Grandmaster Fedorchuk. With the idea of Knight B6, tatamaan yung Bishop, and may mga ideas pang mga Knight A4 later on. So Bishop D3, Knight B6, G4, and then Knight D5. Talagang under pressure na po. Malakas na ang pressure dito sa posisyon ni Firouzja, kasi kung titignan niyo po yung rooks, nakatutok sa king, yung knight nakatutok na rin sa king, and take note, pag pumain ka dyan, kakain ng bishop,
talagang tutok-tutok na po lahat ng mga pyesa papunta sa king ng white. Dito nag-knight a2, umatras muna. h6, h4, rook b a7, bishop b1, and rook b7. So makikita natin dito, bumabalik-balik lang si Fedorchuk. Ang gusto lang po ay tabla, parang ang mangyayari, parang spoiler po sa mga plano ni Firouzja, na kasi pagka natablahan po siya nito, kita niyo po yung rating niyan, ang baba po. With 25-46, talagang tagpas po yung mga na-gains niya doon sa mga previous wins ni Firouzja dito sa mga tournament niya. So bishop d3, rook ba7, and knight c1. So ayaw ng tabla ni Firouzja dito. Rook b7, waiting game lang muna. f5, continuous ang atake. Knight b4, bishop b1, and rook d5. So makikita nyo talagang pumapangit na po yung posisyon dito ni Firouzja kasi siguro na overextend yung mga pawn sa king side, tapos ito palaging malakas ang pressure nung dalawang rook papunta sa king. Ayan, so nag rook d5, rook c4, rook d b5, rook f4. Ayan, kasi lakas talaga nung para naka-battery, palagi may atake dito sa king side, sa queen side, Bishop d5. Ayan, dito parang almost losing na, nakatutok na lahat ng pyesa ng itim. f6, gf6, ef6, and king d6. Ang ganda naman nung king ng black doon, safe na safe po. Kahit anong gawin ng mga rook, tatama lang sa pader ng bishop sa d5. Ayan, so nag g5, capture, rook b8. Depensa lang dito sa mga king side ideas ni Firouzja, And then rook h4, knight c6, under pressure itong pawn, and pagka bishop c2, e5, rook d1, knight d4. Dito almost losing na po. Naghihingalo na talaga ang ang posisyon ng puti kasi ayan na, naka-pressure na po lahat yan dyan, naka-pressure na lahat yan dyan. Tapos pagka rook h3, merong dalawang passed pawn, at kung makikita nyo po, nagtabla na sila. Ayan, so kahit minus 3.1 na po dito si Firouzja, ang alam ko nangyari, nag-offer siya ng draw na tinanggap naman ni GM Fedorchuk. Ayan, kasi minus 3 na po dito. Kasi merong dalawang pass pawn, tapos merong malakas na pressure. Of course dito sa b3 na pawn. Pero kahit naman yan na minus 3, malayo pa naman talaga yan. Kasi kailangan uunti-untiin niya pa yan, Uunti-untiin niya i-push yung mga pawn para lumakas. Although, of course, winning na po yan for black kung tutuluyan ni Fedorchuk. Kaso hindi siya tinuluyan. Ang nangyari, 1 point behind ulit si Firouzja sa live rating ni Super Grandmaster Wesley So. Ayan, so yan po ang ating game for the day. Medyo binilisan ko lang kasi hindi natin alam kung seryosohan ba itong laban o medyo fix ng konti, wala akong makakapagsabi kasi wala naman tayong ebidensya. Pero makikita po natin dito, at least kahit papano yung mga old grandmasters nakatabla naman, nabawasan ng konti ang rating ni Firouzja. So ayan po. Kaso ang update pala dito ay meron pang mga upcoming matches si Firouzja, base po dun sa nabasa ko sa Facebook post ni Kamatyas, si I am Roderick Nava po. Pwede nating basahin. Ito ang kanyang Facebook post 4 hours ago. Ayan, mukhang may pasakalyang diskarte si Firouzja, pero hindi pa hayag ang lahat dahil may mga scheduled matches pa na nakahanay kay GM Firouzja. So may mga matches pa daw na upcoming. And actually, wala naman po makakapagsabi kung may matches pa o wala na. Kasi
alam niyo naman, bigla-bigla na lang po yan sumusulpot. Itong tournament naman na ito, yung Alireza Firouzja's Race to Candidates, bigla na lang po yan sumulpot eh. Out of nowhere, biglang merong ganyang tournament. Ayan. Samantala, naninindigan si GM Wesley So na hindi siya gagawa ng ganitong diskarte. Mataimtim na obserbasyon lang ang ginagawa niyang pagtanaw sa mga gustong humabol sa kanyang upuan sa Candidates 2024. Kung sa bagay sa mata ng chess community ay lalong tataas ang respeto kay Wesley, kabaliktaran naman kay Firouzja. Tiyak na naiirita naman dito ang FIDE sa nangyayari dahil sa kabilaang mga komentaryo na kanilang natatanggap. Hanggang January 24 daw ang pataw na panahon upang malaman na kung sino ang highest standard rated player na papasok sa Candidates 2024. Abangers lang tayo sa mga susunod na pangyayari. Mga kamatsas, ano sa palagay ninyo ang mangyayari? Ano pa ang mga posibilidad na hakbang na gagawin? Makakapasok ba talaga si Wesley? Ayan, so abangers lang tayo, sabi ni Kamatsas. Hindi natin alam kung meron pang matches o wala na. Siguro, baka nahiya na lang din dito si Firouzja. Tinabla na nila kasi marami, ano po talaga yung backlash dito sa pa-tournament ni Firouzja. Parang masyado kasing halatang minamagic lang nila para matulungan si Firouzja na umangat yung standard rating. Kaya ito, tinabla muna siguro para maligayang Pasko ni Wesley. Ayan. So abangan po natin ang susunod na kabanata. Wala po nakakaalam kung ano nang mangyayari. Kaya very interesting abangan itong issue na ito. So yan po ang ating video na for today. Hopefully na-enjoy nyo po ang ating video. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.